At kumusta naman kayo sa PBA? Although not among the top, pero hindi, contender pa rin kayo hanggang ngayon, di ba? Yes, we're still contending. We still have a chance to make the semifinals. So I think that's pretty much all we want. We want to have a chance every game to win with our current lineup. How about Gerard? Gerard actually one of the dun sa I went out on a limb dun sa Chris dun sa not only dito sa programa to but dun sa column ko sa Manila Standard. Pinredict ko na at least semifinals pasok sigurado Power 8 Tigers. And yun nga ngayon contender pa. Pero I think may mga disappointing things din nang happen. May na-injure kayo na original choice niyo, di ba? Meron kayong some players na hindi available. Ayun nga, yung pinag-usapan natin kanina, yung breaks of the game talaga eh. So, umpisa pa lang, injured na import namin, so maghahanap kami ng panibago. Pero kasi yung import namin before na si John Williamson, alam na namin yung laro. Mahirap talaga eh. Pag scouted mo yung import eh, tapos bigla may injury, di ba? Mahirap sa team yun. Masakit sa team yun. Tapos yun nga, yung mga blessing pa rin sa amin na yung injury namin, minor lang, may sprain lang, di tulad ng ibang teams nga, di ba? Kaya nga. Yun nga, pero talagang breaks of the game yung sa mga namin mga past few games. So, dapat panalo na. Pero ngayon may habol pa eh. Tingnan namin sa standing sa PBA, Chris, ang more or less, ang medyo parang safe lang dito with 5 wins yung Petron. Pero yung other teams dito may 4 wins lang. Abot na abot pa to ng pwede pa eh. Kasi basta manalo lang kami ng last 2 games namin. Tapos yung mga katabi namin sa standings na matalo, pasok kami. At syempre matatalo yun dahil maglalaban-laban sila. Maglalaban-laban din yan. Syempre. Ilan itong nagtatabla dito? 4 yata o 5. Dati nagdadasal kami pero dapat ngayon manalo kami. Di ba? Yun naman talaga eh. Dapat manalo lang kami yung last 2 games. Ipanalo nyo lang. May chance, malaki chance namin kasi ang katabi namin 3 wins lang eh. So, yun, makadalawa kami, 4-4. And then maglalaban-laban yan. Sigurado merong baka may playoff pa yan. May knockout pa. Yung isa pang kanina, pagkakwentuhan na namin sa labas, Chris, kakwentuhan ko si Julio. Julio, bakit hindi nyo kinuha si Gabe Freeman? Kumbaga, monster scorer yan. O kaya yung Diamond Simpson kaya. Ba't di kinukuha yung dalawa? Actually, si Gabe Freeman, pagkakalam ko, first choice nung coach namin yun, si Coach Bo. Kasi yung San Miguel, ayaw i-release. Kahit na hindi nila magagamit. Parang ayaw nilang paggamit sa ibang team kahit hindi nila naman gagamitin ngayong conference na to. Iba rin, ganun. Si Diamond Simpson, di ba niya naisip na ipasok yun? Si Diamond Simpson naman, kasi nagkaroon yung bagong rule yung PBA, pagbalik import, kailangan i-remeasure. Si Diamond Simpson mo naman, nung naglaro last time, mas malaki pa kay Sanitos eh. Obvious naman na hindi siya pasok sa 6'6" na limit eh. Ang ba? Hindi nyo rin sayang, babayaran mo yung pamasahe. Mas matangkad pala. Papauwiin mo lang din. Nakahiga na ngayon. Pahiga na ngayon. Walang dusot-lusot sa hindi ka pwede mandaya ngayon. Pahihigayin ka. Oo nga. Tsaka baka mas stricto sila ngayon. Isa pang si Anthony Johnson din, hindi inisip din yung kinonsider din yun, di ba? Ganun din. Parang same story nung kay Freeman. Ayaw naman i-release ng Meralco. Nasayang naman kasi nung hiningi nila sa amin yun, ni-release naman namin para gamitin nila. Ironic eh. Dahil ngayon, sila naman, ayaw. Ironic dahil si Anthony Johnson was Coca-Cola Tigers import. So bago makuha ng Meralco yun, Santa Lucia Siyempre Meralco rin yun. Kaya nga. Kailangan magpaalam muna sa inyo. And nung nagpaalam sa inyo, walang problema, di ba? Binigay naman namin kasi hindi namin gagamitin. So, parang courtesy na naman, di ba? Magkakasama na tayo sa liga, hindi naman yung magagamit. Kasi ang alam ko, Petron, yung dating team ni Gabe Freeman, 6-2 import nila eh. So talaga hindi nila pakikinabangan talaga ngayong season. Sayang, nawalan pa ng trabaho si Freeman. Kaya nga, di ba? So disappointing yung mga ganong klaseng pero na decision ng mga ng PBA teams. Okay. Roel, mga nagtatanong dito yung kagabi pa nasa baybayan mo, sino raw nanalo sa game kagabi diyan sa San Juan, Batangas? Nakapanood ka ba? Hindi ko rin napanood kagabi.
Kagabi? Mm. Hindi, double, hindi San Juan naman. Hindi. Si Sa Enrico pala Araneta. ng San Juan, Batangas yung nagtatanong. Ayun. Alam ko San Juan, Batangas ginawa. So, yan. Token text. Petron. Rain or shine, Mhm. Meralco, rain or shine. Rain or shine. Overtime. Tapos yung, maganda doon yung Petron. All Filipino sila. Tapos? Pero, kalaban lang yung league leading team. No? Diba? Tapos nanalo pa ang Petron. Nanalo pa? Back to back. So sila ang ngayon, kasi si Alan naman ng Sorsogon, sino daw ba leading ngayon sa PBA? Pwede nga. Petron, di ba? Sige. Late yung laro nila mamaya, alas 7. Dahil, kumbaga, UAP game. So medyo nakaurong. Number 1, leading Petron Blaze Boosters. 5 wins, 2 losses. Bali, ito lang hindi pwedeng abutan ng Power 8 nga. Rain or Shine Last of Painters, 4 wins, 2 losses. Talk and Text Tropang Texters, 4 wins, 2 losses. Barangay Ginebra Gene Kings, 3 wins, 2 losses. Alaska Aces, 3 wins, 3 losses. Meralco Bulls, 3 wins, 3 losses. BBG Llamados, 3 wins, 3 losses. Power 8 Tigers, 2 wins, 4 losses. At ang kaisa isang team na na-eliminate, kaisa isang na-eliminate ng Air 21 Express, 0 wins, 6 losses. So, kahit na may panalo nila, 2 wins lang abutin. So, hindi nila abutan yung mga ibang teams. Hindi sila abot talaga sa top 6. Ang format, Chris, ngayon, top 6 teams, diretso sa semifinals. Pagkatapos single round robin, di ba? Single round robin. Pagkatapos nun, semifinals, single round robin ulit, top 2 teams abot sa championship. So, palagay nyo ba mas pabor sa inyo yung ngayon, yung ginawa ngayong format ng PBA o nga. From a team management point of view, Gerard, na gusto mo ba yung napaka-iksing elimination na ganyan? Sana ibalik nila yung naglalaro pa ako na 3 conferences. Tapos yung first conference double round. Tapos yung second and third single round pero same height ng imports. Para alam mo yun, kasi pare-pareho lang naman eh. 'Di ba? Tama. Mas maganda yung sa akin mas maganda. Tapos yung yun nga elimination, one round nga lang eh. One round robin na import second and third conference. Sana yun lang maibalik. Saka yung calendar naman. Siyempre iba yung calendar natin sa NBA, di ba? So gusto mong balik sa calendar year talaga? Kasi siyempre yung mga families namin nag-celebrate ng Christmas tayo, di ba? Kaya nga Sa States, alam mo naman, di ba? Kahit Christmas sa kanila, Christmas parang, iba nga nila, Thanksgiving ang Thanksgiving, holidays sa kanila talaga. Parang ngayon, nagugulat na ako sa mga sa mga format, di ba? Pa-iba-iba. Siyempre, bago yung commissioner. Saka naninibago pa si commissioner. Siyempre, may mga nagbibigay rin ng advice dyan. So, sana ganun lang na maiksi lang naman yung second and third conference eh. Kaya nga. So dapat single round lang naman eh. Ako ang komento ko bakit kaya naglalagay pa ng mga 6'2", 6'4", 6'6" na limit sa import. Di hayaan kumuha ng bahala sila kung anong gusto kunin. Kasi yung mga 6'2", dami rin naman magagaling na Pinoy na Phil foreigners na 6'2" eh. Hindi ko alam kung anong may tutulong sa team. Last time kasi, 'di ba, pag second conference 6'4". Pag third conference unlimited, 'di ba? Sana ganoon na kasi pare-pareho lang naman eh, 'di ba? Saka wala naman nabawasan sa PBA teams, ibang teams kasi hindi naman tayo kasali sa mga national team eh. Diba? Meron Smart Gilas na dyan eh. Diba? May Smart Gilas na nga. Sana ibalik nila dahil pare-pareho lang naman yan eh. Ako yung saka mas maganda yung kompetensya niya sa mga ganyan. Yun na nga eh. Mas maganda yung kompetensya. Ako inisip ko ngayon, unlimited height eh. Dahil, diba? Last time, unlimited height. Kasi yung 6'2", 6'4", 6'6", meron ng mga Philam at saka local players. Dami ng magagaling na. Diba? Locals and Philams. So those imports are eating into the playing time of the Philams and the locals. So saka yung sa calendar nga, para makakuha din tayo ng magagaling na imports. Kasi ito, sinabayan natin yung NBA. Siyempre, unahin yung NBA or D-League, di ba? Kaya nga. Sabay yung mga liga eh. Hindi naman tayo kasali sa national team. So, yun. Anong update niyan? So, Ruel, totoo nga ba? TV5 na talaga ang TV5, 5-year contract sila. Kasi, alam mo, kung bakit ko na rin, natatanong yan, dahil dito sa atin, lagi nang detect. Anong oras ba talaga mapapanood ang PBA? Ang problema kasi dyan, although ang cover solar pa rin eh. So, binlock time nila sa ABS na nilalagay sa Studio 23 na ang priority ay NCAA at UAP games. Ayun na.
So it's kind of weird because collegiate games are prioritized over professional league games. So, pagkatapos, mapapanon mo, minsan maghahating gabi na. Tapos na yan, rutina lang yun. Kumbaga, nadidisappoint sila.